Si John, isang waiter at maagang naharap sa responsibilidad bilang isang ama. High school pa lang siya noong mabuntis niya ang kasintahang si Janice na kagaya niya ay teenager din. Dahil sa pagiging mapusok ay maagang nagbunga ang kanilang pagmamahalan kahit hindi pa sila parehong handa. Napagman sa loob ng kanilang mga magulang, nagkasundo ang mga ito na pagsamahin sila sa iisang bahay upang maranasan ang buhay may asawa. Dahil parehong minor de edad, ay hindi pa sila maaaring magpakasal. Nahirapan sila noong umpisa dahil na rin sa nasalay silang nakadepende sa kanilang mga magulang. Naging madalas ang kanilang pag-aaway dahil sa maliliit na bagay lamang. Ikinuwento ni Jan kung paano silang madalas paglaruan ng doppelganger na naninirahan sa kanilang tinutuluyang bahay sa tuwing mag-aaway sila ni Janice. Minsan ay nag-aaway sila ni Janice dahil gabi na siyang umuwi at nakainom pa. Galing siya sa birthday party ng kanyang kaklase nung high school. Nag-uwi pa siya ng pansit na binili kina Aling Helen bilang peace offering dahil alam niya nakatakot-takot na sigaw ang aabutin sa kasintahan. Hindi nga siya nagkamali dahil hindi pa siya nakakapas sa loob ay minumura na siya ni Janice. Sinusuyo-suyo niya ito dahil alam niyang may kasalanan siya rito. Alam mo namang buntis ako at ako lang mag-isa rito. Wala ka talagang kwenta. Kung alam ko lang hindi ako pumayag sa gusto mong mangyari noon. Pinagsisisihan ko talagang sinagot pa kita. Puro pa rin ang batang bulyaw ni Janice. Hindi naman magawang sumagot ni Jan kahit na nasasaktan sa mga sinasabi ng babae. Alam niyang mas lalo lang iigting ang galit ng kasintahan kung sasabayan pa niya ang init ng ulo nito. Ang hindi nagustuhan ni Jan ay noong ihagis ni Janice ang dalang pansit sa labas. Kakayanin niyang lunukin ang lahat ng masasamang salitang lumalabas sa bibig nito. Ngunit ang magsasaya ng pagkain dahil lang sa galit ay hindi niya maatim. Nag-init ang ulo ni Jan, pinagbunto na ng lamesa at ibinalibag iyon. Wala siyang sinabi na kahit anong salita, ngunit sapat na iyon upang iparamdam sa kasintahan na sobra na ang pinagsasasabi at ginagawa nito. Matapos niyang gawin iyon, hindi na nagsalita si Janice. Umakyat siya upang kunin ang banig at mga unan. Sa tuwing mag-aaway kasi sila hindi pumapayag ang nobya na magtabi silang dalawa, kaya sa sala siya natutulog. Pagbabae na nakasalubong pa niya si Janice ngunit hindi sila nagpansinan. Hindi man niya ito tiningnan. Alam niyang umiiyak ito dahil sa narinig niyang mga higbi. Umiral sa kanyang pride at hinayaan ang kasintahang mag-isang matulog sa itaas. Kahit alam niyang ayaw ni Janice na mapag-isa. Alam kasi niyang mataas din ang pride nito at mapapahiya lang siya kung susubukan niya itong suyuin. Mas pinili niyang palamigin muna ang sitwasyon at kinabukasan na lang ayusin ang gusot sa kanilang dalawa. Sumapit ang 2:00 ngunit hindi pa rin siya makatulog. Mabigat sa kanyang kalooban ang nangyari sa kanila ni Janice. Nahihirapan siya sa tuwing magkakagalit silang dalawa, lalo na't buntis pa ang kasintahan at maaaring makasama ang palagi nilang pag-aaway sa ipinagbubuntis nito. Dahil hindi pa rin makatulog at kung ano-anong pwesto na ang sinubukan ni Jan. Patalikod, patagilid, pati haya ay hindi pa rin siya makatulog. Pinipilit niyang makatulog. Ngunit kahit anong pikit niya ay hindi siya dalawin ng antok. Maya-maya pa habang nakatupay naramdaman niya ang kasintahan na nabugan sa kanya at niyakap siya. Tumatama sa mukha niya ang mahaba nitong buhok. Nagtaka siya dahil alam niyang mataas ang pride ni Janice at kanilin hindi pa nangyaring ito ang unang sumuyo sa kanya. Pero naisip niyang baka nagkaroon na ng pagbabago sa ugali ng babae dahil sa pagsasama nila. Magandang sinyalis iyon dahil ayaw naman talaga niyang palaging gano'n ang kanilang sitwasyon. Away batid. Dahil nga nakadagan si Janice ay hindi niya nagawang tumihaya. Nangangawit na siya sa pagkakadapa at may kabigatan din ito. Nang maramdam niyang tumayo si Janice ay tumihaya siya at nakangiting hinarap ang kasintahan. Ngunit nakaramdam siya kagad ng kilabot nang makitang mag-isa lang siya sa sala at wala roon ang babae. Hindi napigilan ni Jan ang pagtasa ng mga balahibo dahil sa nangyari. Doon pumasok sa kanyang isipan na imposibleng si Janice ang yumakap sa kanya dahil hindi ito maaaring dumapa sapagkat malaki na ang tiyan nito. Hindi niya naisip ang bagay na iyon dahil dalawa lang naman sila ni Jess sa kanilang tinutuluyang bahay. At wala namang ibang taong yayakap sa kanya maliban sa kasintahan. Dahil sa takot ay nagmadaling umakyat sa kwarto si Jan at tinabihan sa pagtulog si Janice. Kinabukas ay kaagad niya ikinuwento ang nangyari. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kasintahan. Sinabi ba nitong lasing lang siya? Hindi. At ipinagpilitan kay Janice ang bagay na iyon dahil baka matakot pa ito. Pero sigurado siyang mayroong yumakap sa kanya ng gabing iyon. Sumunod naman ay noong bibisita sila sa mga magulang ni Janice.
Bago yun ay nagtalo ng dalawa dahil ayaw ni Jan na sumama sa bahay ng mga magulang ng kasintahan. Alam kasi niyang manananghalian na naman siya ng sermon sa mga ito. Kung ano-ano ang idinahilan niya. At alam yun ni Janice kaya uminit na naman ang ulo nito. Pagising pa lang ay hindi na siya pinapansin ng kasintahan. Dahil ayaw na niyang muli pa silang mag-away, napilitan si Jan na sumama. Ngunit dahil nga buntis at masungit ay hindi pa rin siya pinapansin ni Janice. Hanggang sa makaligo na sila at makapagbihis ay hindi pa rin siya kinikibong nito. Dahil doon nauna na siyang lumabas ng bahay at nag-abang ng tricycle. Habang nasa labas, nakita ni Jan ang kasintahan na naglalakad sa bilang kalsada. Para bang nagmamadali ito sa bilis maglakad. Napakunot ang noon niya. Nainis siya dahil pinipilit siya nitong isama pagkatapos ay bigla na lang siyang iiwan. Sinundan niya ito at ilang beses na tinawag ngunit hindi talaga siya pinansin. Laking pagtataka niya dahil parang wala itong naririnig. Lumingon pa ito sa kanya at nagkatitigan sila. Sa sobrang inis ay hindi na niya ito hinabol muli. Nagpasya na lang siyang umuwi. Laking gulat niya nang maabutan ng galit na kasintahan sa loob ng kanilang bahay. Saan ka ba pumunta? Kung ayaw mong sumama, edi wag. Bahala ka sa buhay mo. Singhal ni Jan sa kanya sabay labas ng bahay. Sinundan niya ang kasintahan ng may malaking pagtataka. Naisip niya na baka pinaglalaroan na naman siya ng nilalang na kanilang bahay. Imposible kasing kamukha lang ni Jan ang nakita niya dahil nagkatitigan pa sila nito. Ilang beses pang naulit ang nakakakilabot na pangyayari sa kanilang tahanan sa tuwing nag-aaway silang dalawa. Nung ipanganak ang kanilang panganay ay napagdesisyon na lang lumipat ng matitirahan. Nabutunutan ang tinig si Jan dahil hindi na niya muling naranasan. Isa si Erica sa masusugid na mambabasa ng horror stories. At dahil dito nainganyo siyang ibahagi ang kanyang makapanindig balahibong kwento tungkol sa mga espiritu ng gagaya o mas kilala sa Ingles na doppelganger. Ayon sa kwento ni Erica, mayroong espiritu sa kanilang bahay na ang madalas gayahin ay siya. Wala naman daw masamang nangyayari pagkatapos. Pero napansin niyang lumalabas ang kanyang doppelganger sa tuwing may sakit siya. Unang nakakita ng kanyang doppelganger ay ang kanyang matalik na kaibigang si Celia noong mga bata pa sila. Sa sobrang malapit nila sa isa't isa, palagi silang sabay pumasok at umuwi mula sa mababang paaralan na kanilang pinapasukan. Madalas na dinaraanan si Erica ng matalik na kaibigan sa kanilang bahay sa tuwang papasok dahil mabagal siyang kumilos. Magkalapit lang naman ang bahay nila at madaraanan ni Celia ang bahay ni na Erica, kaya ayos lang dito ang ganoong sitwasyon. Isang umaga, katulad ng dati dinaanan ni Celia ang kaibigan bago pumasok. Nakailang tawag siya bago lumabas ang kaibigan na nakasuot ng uniforme. Pero nagsaka siya dahil hindi siya nito pinansin. Dumiretso ito sa palikuran na nasa likod ng bahay at katabi lamang ng sapa. Diretso lang ang tingin nito, blangko ang emosyon. Nagtataka may sinundan niya ang kaibigan. Nakita niyang pumasok ito sa banyo. Matiyag ang hinintay ni Celia ang matalik na kaibigan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagulat siya nang tawagin ng nanay ni Erica mula sa bintana ng bahay ng mga ito. Iha, anong ginagawa mo riyan? Hindi makakapasok si Erica dahil may trangkaso kagabi pa. Hindi siya makatayo dahil sa matinding panghina. Pwede mo bang ipaalam sa guro ang kalagayan niya? Mistulang binuhusan ng malamig na tubig si Celia nang marinig ang balitang iyon sa nanay ng kaibigan. Kung hindi makatayo si Erica, sino yung nakita niya kani-kanina lang? Nagpaalam si Celia sa nanay ni Erica kung pwede ba niyang akyatin ng kaibigan sa kwarto nito para dalawin. Pero ang totoo, gusto lang niyang makasiguro na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang guni-guni. Pumayag naman ito kaya agad niyang pinuntahan ng kaibigan. Hindi niya napigilan ang pananayo ng mga balahibo nang makitang mahimbing na natutulog si Erica sa kwarto nito. Umalis si Celia sa bahay na iyon na puno ng takot at pagtataka. Gusto niyang isipin na malikmata lang siya nang makita ang kaibigan na nakasuot ng uniforme. Ngunit malinaw sa kanyang memorya ang itsura nito noong mga oras na iyon. Nang makabawi ng lakas si Eric ay agad ikinuwento ni Celia ang nakakatakot niyang karanasan. Sumunod na nakakita ng doppelganger na Eric ay ang ex-boyfriend nitong si Nanad. 16 na taon silang pareho at kapwa legal sa kanilang pamilya. Malayang nakakapunta si Nanad sa bahay ni na Erica. Kung minsay daw na ito nagpapalipas ng gabi, pero hindi sila pinapayagang magtabi. Karawan niyo ni Eric kaya nagkaroon ng maliit na kasiyahan sa kanilang bahay. Inabot ni Nanad ng madaling araw at doon na siya pinatulog ng mga magulang ng nobya. Magkatabi sina Nanad at ang bunsong kapatid ni Erica na si Matmat sa sala. Habang mahimbing na natutulog ay biglang naalimpungatan si Nanad sa hindi niya malamang dahilan. Pagdilat niya ng matay nakita niyang bukas ang pinto sa salas.
Kinabahan siya dahil baka mapasok sila ng magnanakaw, kaya agad siyang tumayo upang sara ang pinto. Pagtayo niya, bigla siyang nagulat nang duman si Erica sa harap ng pinto, papunta sa likod ng bahay. Tinawag niya ang kasintahan ngunit para itong bigyan na walang narinig. Dahil sa pag-aalay, sinundan niya itong ngunit pagliko nito bigla itong nawala. Hindi niya sigurado kung pumasok ito sa banyo dahil pagliko pa lang ay nawala na ito. Dahil sa napakadilim ng paligid, ginising niya si Matpat upang magpasamang katukin si Erica. Ngunit nagimbal silang mapag-alamang walang tao roon. Natulog na lang muli si Matmat at naiwang nag-iisip si Nanad kung paanong nakakit si Erica nang hindi niya napansin. Hindi na siya nakatulog pa sa sobrang pag-isip, kaya hinintay na lang niyang mag-umaga. Kinabukasan agad niyang tinanong ang kasintahan kung mababa ito ng madaling araw. Pumilis ang tibok ng kanyang puso sa sagot nito. Hindi raw ito bumaba at baka nananaginip lang ang lahat. Sinabi rin ni Erica na nilalanad ito ng gabing iyon kaya hindi ito magagawang bumaba. Ang pinakahuling nakakita ng doppelganger ay ang mismong kapatid ni Erica. Si Matmat na kasama niyang matulog sa kwarto. Sa isang maliit na kama natutulog si Erica, habang sa folding bed naman ang kanyang kapatid. Pang-umaga silang magkakapatid kaya pareho silang gumigising ng maaga. Naunang bumangon si Erica at dahil masama ang kanyang pakiramdam, ginising ay itinuusan niya ang kapatid na ipag-ibsiyan ng tubig sa pampublikong igiban sa kanilang lugar. Hindi pa kasi uso na may kanya-kanyang metro ang bawat bahay. Irritabling bumangon si Matmat dahil inaantok pa siya. Nakita niya nakahiga pa ang kanyang ate na mas lalo niyang kinainis. Patabog siyang lumabas ang pinto at kinuha ang 2 balde sa banyo. Isa sa kanyang ate at isa para sa kanya. Ilang minuto rin pumila si Matmat dahil kahit na maaga pa'y marami-rami na rin ang nag-iigib doon. Pagkatapos mapuno ang 2 balde ay kagad nito itong dinala sa labas ang banyo sa pagkakalang nasa loob na ang kanyang kapatid. Bumalik siya sa kanilang kwarto upang muling umilip. Medyo maaga pa para mag-asikaso siya. Naabutan niyang nakahiga ang kapatid kaya pinagsabihan niya ito. Naroon na yung tubig niyo, mahal na prinsesa. Nagpaigib ka tapos matutulog ka lang pala. Matapos na humiga niya sa folding bed at ipinikit ang mga mata upang makabawi ng tulog. Kahit saglit, ngunit hindi pa nagtagal ang 3 segundo ang kanyang pagkakapikit nang biglang sumigaw ang kanyang ate na ng mga oras na yun ay bumili lang pala ng almusal sa labas. Kinabahan siya bigla dahil nakita pa niya itong nakahiga. Kumari pa siya ng takbo palabas ng kwarto at hindi na sinubukan pang tingnan muli. Si Cindy ay taga Maynila, ngunit ibinahagi niya sa akin ang sariling karanasan sa espiritong nanggagaya ng katauhan o doppelganger. Nakilala ko siya sa social networking site na Facebook at doon niya ibinahagi ang kwentong ito. Nalaman kasi ni Sia, nagsusulat ako ng mga nakakatakot na istorya kaya hindi siya nagdalawang isip na ikwento ito. Sa isang pampublikong paaralan nangyari ang kakaibang karanasan ni Cindy. Isa siyang high school student at wala siyang masyadong kaibigan dahil medyo hirap siyang makasalamuha sa iba. Sabi ng iba, high school life ang pinakamasayang parte ng pagiging estudyante. Pero hindi para kay Cindy. Dahil wala naman siyang kaibigan at diretso kagad siya sa bahay pagkatapos ng klase. Hindi siya kagaya ng kanyang mga kaklase na may kanya-kanya pang lakad bago umuwi. Kung hindi sa bahay ng isa nilang tropa, tatambay muna sa mall at magpapalamig. Ilang taong gano'n ang sitwasyon ni Cindy. Sa umpisa ay magkakaroon siya ng kaibigan, ngunit hindi magtatagal. Sumasama ang mga yun sa ibang grupo, kaya sa huli mag-isa na naman siya. Nang tumuntong siya ng 3rd year ay nakilala niya si Ella at naging matalik niyang kaibigan. Transfer si Ella at katulad niya wala rin masyadong kaibigan. Mabait ito at walang bisyo kagaya niya kaya naging magkasundo sila kaagad. Nagkaroon ng kulay ang buhay estudyante ni Cindy dahil sa bagong kaibigan. Sabay silang kumakain sa kantin at sabay rin silang naghihintay ng kani-kanilang sundo. Hindi umuwi ang isa kapag wala pa ang sundo nilang pareho. May kasabay na siyang gumawa ng assignment at projects. Madalas din silang mag-slope over, minsan sa bahay ni Cindy at minsan naman ay sa bahay ni Ella. Hindi na muling nag-isa pa si Cindy sa pagdating ni Ella. Ngunit nagkaroon sila ng matinding tampuhan dahil isang mababaw na dahilan. Hindi sila nagpansin at suming magkakasalubong na nag-iiwasan. Dahil hindi kinaya ni Cindy na magkagalit silang magkaibigan, nagpa siya siyang kausapin na ito. Napagtanto kasi na mayroon din siyang kasalanan sa nangyari. Kaya bago pa lumamala ang kanilang tampuhan, naisipan niyang ayusin ito. Desidido na siyang makipagbati kay Ella. Kinabukasan na agad niyang hinanap ang kaibigan ngunit hindi niya ito makita. Hanggang sa malaman niya umuwi ito ng probinsya dahil namatay ang lolo nito. Nakaramdam siya ng lungkot para sa kaibigan. Nangako siya na babawi pag nakabalik ito ng Maynila. Oras ng uwian at papunta siya sa lugar kung saan siya palaging sinusundo ng kanilang driver.
Nakasalubong niya ang kaibigang si Ella. Hindi niya alam ang sasabihin dito kaya napatigil lang siya at natameme sa harap ng kaibigan. Hindi niya nagawang humingi ng tawad at hindi rin niya nagpaabot ng pakikiramay. Biglang tumalikod si Ella at naglakad palabas ng school. Sinundan niya ito upang kausapin ngunit hindi siya pinapansin ito. Diretso lang ito sa paglalakad. Hindi na malaya ni Cindy na hanggang sa gitna ng kalsada ay sinusundan niya ang kaibigan kaya nabundol siya ng isang sasakyan. Agad na nawala ng malay si Cindy at nagising sa isang ospital. Pagising na inaraw ng buong pamilya niya, maging si Ella at ang pamilya nito. Nang tanungin sila mga magulang paano siya nabangga ay kinuwento niya ang nangyari. Nabigla si Ella pati ang kanyang mga magulang. Imposible raw kasi sinasabi ni Cindy dahil kauuwi lang nila galing probinsya. Hindi rin daw pumasok sa Ella ng araw na nabundol si Cindy dahil nasa probinsya pa sila ng mga oras na yun. Sinigurado naman ni Cindy na talagang si Ella ang sinusundan niya bago maganap ang aksidente at ito'y upang humingi ng tawad sa huli. Nabalot ng pangamba at pagtataka ang lahat ng marinig iyon mula kay Cindy. Doon nila napagtanto na isang doppelganger ang sinundan ng babae na siyang ikinapahamak.